Sa video na ito mga kapintoy, ipapakita ko ang simula yung paggawa natin ng company logo. Simula sa pag layout, pagpintura, pag lettering, kung paano natin ginawa. So ito na yung finish natin. So una, ang gagawin natin dito ay susukatin natin yung area. Kasi lettering to lettering na siya, kailangan talaga niyan pare-parehas ang size, parehas yung vertical, horizontal size niya. So kailangan natin diyan i-layout natin ng may sukat. Hindi pwede na susulatin natin kasi hindi na matawag na lettering yung pag walang sukat. So ang gagawin natin diyan, i-layout muna natin. Sukatan dulo-dulo, space by space at saka size by size ng letra para proportion at pare-pareho yung itsura niya, yung kanyang spacing, size, para pare-parehas. Hindi naman pwede na basta lang natin siya iguguhit na walang layout. So yung sa baba na yan, yung pinakita ko, hindi ko na pinakita yung sa ibang area kung paano ko layout kasi na matagal din. So hindi tayo sabi na magic gumawa kasi matagal din yung pag layout pa lang, medyo may katagalan na. Yan, ipinapakita ko lang yung sa baba, yung pangalan ng company, yung address, email address ng company, yun yung napakita ko na, hindi ko na nabidyohan yung sa taas kasi grabe nga katagal din. So sinama natin yan sa kumbaga pinapakita ko yung paano layout para makita din ng mga, kasi minsan dati sa akin ganyan, pag nakakita ko ng may nagapintura, sabi ko paano kaya ginawa yan, parang na-wonder ako na ay may ganito pala, paano pala ginawa to, ano bang proseso. So ngayon pinapakita ko tong proseso hindi para iangat yung aking sarili na sasabihin marunong ako, hindi. Kumbaga ipinapakita ko lang na kung paano ginawa guys, para magkaroon ng idea yung gusto matuto, yung lalo na yung mga katulad ko din dati na libor na naging pintor, tapos naging pintoy, ngayon pintoy na. Dati kasi libor lang din ako sa nagpipintura. So ang kagandahan lang kasi yung sa akin, natuto ko magpintura, magbarnis, magduko barnis, tsaka pwede rin ako sa mga sasakyan maggawa. So ang kaganda lang sa akin kasi nung high school ako, mahilig talaga ako sa drawing. So nagasali din ako noon sa mga drawing competition noon sa school, ng high school ako noon. Kaya medyo kumbaga na-apply ko siya, pwede pa lang i-apply to sa ganitong trabaho. So parang yun ang naging hugot ko na naging lakas ng loob ko na pwede ko rin pala gamitin. Yun yung parang industrial arts na tinatawag, or wall painting na tinatawag, wall art painting. So yun yung lang advantage ko dun sa nagturo sa akin magpintura, kasi kumbaga yung alam ko na pag pipinting, pag drawing, na-apply ko siya sa pagpipintura din. So ito pala hindi ko ginamitan ng ng tape kasi, pero sa mga nagpipintura depende kasi sa diskarte yan, hindi naman pare-parehas yung nagpipintura. Hindi ko pwedeng sabihin na yung diskarte ng isa mali. Ang mahalaga dyan, tama ang proseso. Wala tayong masasabi doon sa ginagawa niya, basta ang mahalaga tama yung proseso ng procedure ng pagpipintura niya. Kasi kung mali yung procedure, yun ang mali. Pero kung tama yung procedure niya, wala tayong doon. Kasi bawat pintor may kanya-kanyang diskarte yan sa pagpipintura. Hindi pwedeng sabihin na yung diskarte niya ay diskarte mo rin. Kumbaga yun yung pinagkaiba ng mga pintor. Kaya ang bawat pintor may kanya-kanyang yan, may kanya-kanyang diskarte kung paano pagandahin niya yung kanyang pagpipintura. So itong ginawa ko dito, hindi ako gumamit ng tape. Sa iba naman gumagamit sila ng tape, kasi yung layout ko na yan, hindi na kailangan gamitan ng tape. Kasi ang advantage ng tape, straight yung daan pag may tape.
ang mahirap naman, ang disadvantage naman sa tape, pag oras na tanggalin mo na siya, nadadama yung pintura, nasasama sa pag baklas mo ng tape kasi makapit po yung tape. Kaya kahit basain mo man yung tape na yan, ganun pa rin yan, makapit pa rin talaga yan. Kasi napaka-sticky yan. Kaya hindi na ako gumagamit ng tape pag nagaganyan, kasi nga nababaklas yung ano. Yan, mas maganda na i-layout mo na lang, guhitan mo nang sa ganun, sundan mo na lang ng brush. So medyo ano lang din, kasi syempre control na lang sa brush talaga pag ano, kasi syempre kung pasmado yung kamay mo, medyo mahirap talaga kasi nanginginig na yung kamay. Pero kung medyo okay pa naman yung kamay, hindi pa masyado pasmado, medyo maganda pa talaga yung daan. Pero suggested ko sa mga medyo pasmado na talagang kamay, gamitan nyo ng tape. Gawan nyo lang ng paraan na ang tape hindi masyado dumikit. Diskarte na yan ang pintor kung paano gawin na hindi masyado dumikit yung tape. So ipinapakita ko dito mula sa simula, nang sa ganun may matutunan yung mga gusto matuto na maging pintor, maging wall art painting o tinatawag na industrial arts, na mga lalo na sa mga baguhan, mga libor na gusto matuto. Kumbaga makita nila yung proseso, ganito palang ginawa, ganito palang paggawa nito, ganito palang proseso. So yung ganito kasi ano yan, 4 na patong yan. Ang unang ginawa ko dito, kasi yung puti na yan, tapkot na yan loose latex yan. Tinapkot ko muna siya para patungan ko na lang siya ng pinakakulay na design para doon sa building, sa company logo, company name. Nang sa ganun, hindi ko na siya uulitin. Kumbaga, maliban na lang kung may medyo lagpas yung pagkaguhit ko ng brush, yun ang babalikan ko lang para nang sa ganun full na ba siya, hindi na siya paulit-ulit. Kasi kung hindi mo siya unang tapkot yung pinakailalim na kulay niya, kasi yung puti yun yung kumbaga pinakailalim na kulay. Pag hindi mo yan itapkot agad, ang mangyayari nun, magtatapkot ka ng kulay ng logo, tatapkutan mo rin yung pinaka ilalim niya, mangyayari dodoble yung ano mo, kumbaga andun na yung pressure, kasi kakating ka na naman sa pangalawa, kakating ka rin dun sa para sa tapkot mo doon sa pinaka ilalim na kulay. Kaya yung pinaka magandang diskarte dyan, kung ano yung pinaka ilalim na kulay, itapkot mo na kaagad para pagtapal mo ng kulay na pinakakulay ng company logo mo or anong design man yan, at least yun na lang yung kakatingan mo ng, kumbaga yun na yung magiging pressure mo kung paano mo kakatingan lang yun, kasi yun na yung dadala ng pinaka ano niya, design niya. So naging ano tayo dyan, bali maabot tayo ng konsuma ko dyan, maabot din tayo ng 3 days dyan sa paggawa ng company logo. Pero hindi tayo focus dyan kasi lipat-lipat din pagka hindi pa tuyo, hindi pa tayo dun sa ibang area, hindi tayo nag-focus dyan. So nag-focus lang tayo dyan nung isang araw, kasi kumbaga yun na yung pinaka ano niya para mapinis na. Kasi ito ano to, yung may dating logo na to dati pa. So kupas-kupas na, baraklas na yung pintura, ang iba hindi na makita talaga kasi may itim na. Ang ginawa natin, pinitsura natin yung dating logo, tapos iniskimputan natin yung area. Iniskimputan ko yung area, binago ko lahat yan, iniskimputan ko, gimplatan ko para mabura yung dating logo, kasi yung dating logo parang ano lang yan, parang wrap lang ang pagkagawa kasi. Kaya ginawa ko, pina-smooth natin yung pader, skim coat, yung pa-apply ng primer, sabay yung top coat, tapos panibagong layout ng logo. Yung pa rin yung logo na yun, pero binago lang, malaki kasi yung pinagbago, kasi yung dating logo kasi yung size ng building maliit, yung pagkagawa ng company name hindi siya naka-lettering, at saka yung company address at saka email address hindi siya naka-lettering. Kaya ang ginawa ko, lahat yan gin-lettering ko. Simula sa company logo, binago ko yung size ng building, pinalaki ko yung
pangalan ng yung isang building na parang letter C, binago ko yan. Talagang ginawa kong parang building talaga siya, pero ma-identify mo pa rin siya na letter C, unlike doon sa dating logo na parang letter C talaga siya, na litra na letter C talaga siya, na hindi naman siya naka lettering and design. So yun yung ginawa ko para magmukhang ano naman, kumbaga kung titingnan din ng tao, parang masiyahan din sila magtingin na maganda yung logo, kasi siyempre company logo yan. Pinakamahalaga yan sa, kumbaga sa ano na pangalan na ng kumpanya yung nagadala niyan. So yan, lahat yan yung natin, lini-out natin panibago lahat. So ganun man pag nagpagawa ka ng, lalo may mga wall art painting na tinatawag, magpapagawa ka, sino man yung nagpapagawa niyan, meron talaga sila ng pattern, yung tinatawag na binibigyan ng ipapalayout mo na sa computer. Tapos pagka naka-layout na sa computer, yung picture ibibigay doon sa gagawa. Simple yung gagawa, yun na yung gagayahan niya, ili-layout niya ngayon din sa pader. So ganun yung ano, hindi naman pwede na o sige gawa ka na dyan ng company logo, bahala ka na dyan kung anong design na gusto mo. Hindi ganun yun, may ano yan, may pattern talaga yan. So nasa sa nagagawa na yun kung paano niya didiskartehan, kung paano niya gagawin yung design na ibinigay, didiskartehan niya na lang yun. So dito pinapakita ko lahat ng ano, mula sa simula, yung proseso niya pagkasunod-sunod ng kulay. Ang purpose niyan, sinimulan natin sa pinakataas pababa, para yung kumbaga yung talsik ng kulay ba, hindi siya magkaroon ng ano, hindi siya pwede na unay mo muna sa baba, finish na, tas sa taas ka na naman. Ang mangyayari doon, yung dumi ng ibang kulay malalaglag doon sa kabila, sa pinakababa, maiipon yun doon. So dodoble trabaho yun, unlike sa unahin mo yun sa taas. Pag na first coat mo, pag medyo kita mo na medyo kaya naman kontrolin yung tulo, pwede mo na siya itap coat agad or pahuli. Pero kung nakita mo na medyo matulo talaga yung pintura, medyo alanganin ka, itap coat mo na kagad yun sa taas para top coat. Anong gagawin mo dun sa baba, patol-patol na yung patong-patong na, para pagdating dun sa pinakababa, yun na lang yung problemahin mo. Hindi ka na magpanay retouch doon sa mga area na alam mong papatong yung iba-ibang kulay. So ang ginamit ko pala dito, latex paint. Scheme ko natin na ginamit dito is Bostik, para mas makapit kasi sa outdoor to Bostik yung ginamit natin. Una, in-apply ko dito, bago tayo nag-apply na scheme coat, Acrytex primer. Tapos pinatungan natin ng flat latex. Bakit nga ba natin papatungan ng flat latex yung Acrytex primer bago natin scheme coatan? Ganon din yan sa pag first coat natin. Hindi pwede na ipapatong mo kagad yung top coat. Bakit nga ba? Ganito kasi yan. Kapag pinatong mo kasi sa Acrytex primer yung top coat mo, manipis po yun. Kakainin ni Acrytex primer yung iyong latex paint. Kasi yung latex paint natin, water base yan. Yung Acrytex oil base yun. So mas malakas yung chemical ng oil base sa water base. Mangyari na yan, kukulubot. Kaya dapat pagka Acrytex primer yung primer mo, papatungan mo siya ng flat latex, para yung flat latex yun yung kumbaga kahit kumain man yung chemical ng Acrytex, yung chemical ng flat, yung kumbaga yung sapin ng flat, yun na yung medyo maapektuhan niya, hindi na yung maapektuhan yung ipapatong mo na kulay. Yun yung pinaka ano, kahit ano pa yan, kahit liquid tiles na primer yung gamitin mo dyan, kahit ano pa yan, basta oil base yung ano mo, unang primer mo, kailangan patungan mo talaga siya ng kulay na flat muna bago mo siya patungan mo na ng flat latex, yung pinaka primer mo, bago mo siya tapalan ng kulay na gusto mo. Kasi kung katulad yan,
nag-apply ka ng Acrytex, tas dublan mo ulit ng Acrytex kasi gusto mo maging ano na kagad, tapos papatungan mo siya ng kulay, hindi magtatagal talaga, hindi talaga sila magiging compatible. Mangyari dyan talagang magkakaroon ng palpak yung trabaho. Kaya mas better na tapalan mo muna siya ng naka Acrytex primer ka or naka liquid tiles primer ka. Ang gagawin mo dyan, tapalan mo muna ng flat latex, tapos pag okay na, mas maganda nga 2 times, 2 patong mo ng flat latex saka mo patungan ng para sa first coat ng top coat mo. Tapos dublan mo rin, syempre depende rin sa kulay nun, kasi may mga kulay minsan na 2 patong mo medyo manipis pa siya, kaya minsan 3 coat pa talaga bago mo matawag na naka top coat na siya eh. So ganun yung pinagkaiba ng depende rin sa kulay, depende rin sa brand ng pintura, kasi may mga pintura kasi na siya manipis tulad ng Davis, medyo Davis medyo manipis siya, unlike sa Boysen na malapot. Kaya kumbaga kahit 2 patong lang, basta tama yung pagkahagod mo, okay na. Ang Davis kasi naka 3 coat ako dyan, lalo na yun sa baseline ko, yun gamit ko dyan Davis eh. Kaya medyo nakakuan yan, medyo lalo, parehas lang din yung Rain or Shine, manipis yan sila eh. Hindi yan sila tulad ni Boysen na 1 patungan mo lang, 2 patong makapal na kaagad, sarado na kaagad yung gusto mo sarado. Ganun yung pinakaiba ng brand. Kaya sa pagpipili ng pintura, depende yan sa preparation mo, lalo na sa may-ari din, depende rin yan sa area na applyan. Hindi naman pare-pare yung gagamitin pintura, iba yung sa outdoor, iba yung sa indoor, iba rin yung sa kahoy, iba rin yung sa bakal, iba rin yung sa sasakyan, iba rin yung sa barnis, depende sa yan, sa brand. Bawa sasabihin natin, saulado ba natin yung pintura? Walang nakakasaulado ng pintura kahit sinong pintor, kasi every year may lumalabas na mga brand, iba-ibang brand ang nagbabago ng mga brand nila, may mga bago sila nilalabas. Kaya ang pinakamahalaga sa isang pintor, marunong ka magbasa, kasi kahit hindi mo saulado yung pintura, basahin na pag sa harapan mo, basahin mo yung description, kasi meron yan. Yung pintura kasi may description yan, paano i-apply, ano bang ratio and proportion nya, paano mo siya timplahin, kasi andyan yan sa sa company description na tinatawag. So babasahin mo lang yun, malalaman mo kaagad na ito para sa ganito pala siya, pwede siya apply sa ganito. Ganun lang ang yan sekreto. Hindi natin kailangan na sauluhin lahat ng pintura, na lahat ng brand ng pintura at mga hindi, basta mahalaga dyan alam mo yung compatible at hindi compatible na pintura. Yun yung kumbaga kung saan yung compatible, alamin mo lang yun lang yung pinakasekreto yan, kung anong hindi pwede sa kahoy, hindi pwede sa bakal, hindi pwede sa simento. Yun lang yung pag-identify ng pintura.